Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, let's talk about the aftermath of the 2025 Civil Service exam. Isa ka ba sa mga nag-take ng exam nung Sunday at nag-overthink pa rin hanggang ngayon kung makakapasa ba or hindi? At you want to talk about the experiences you've had during the examination day. So, let's get to it. I have found some comments on Facebook groups. The first one na nakita ko is mostly about the first 20 items, which is a descriptive questionnaire. So, may mga tanong dito like, nasa 1 to 20 pa lang ako ay may mali na akong na-shade. So, inekis ko yung dalawa doon. Counted ba yun? Another question says, counted ba sa points yung 1 to 20 sa CSE exam? And then there's another one, good morning. Mag-ask lang po sana kasi yung nag-file ako ng exam, ang sabi ko dun sa form is may trabaho ako. Pero ngayon, pag take ko ng exam, sinade ko yung unemployed dahil nag-quit ako sa work ko last July due to medical reasons with MedCert. Hindi po ba makaka-apekto yun sa grading? Salamat po. So, may mga nag-reply ang sabi, ang concern lang naman ata nila kung working ka sa government or hindi eh. And then there's another one that says, same with you. Hihi, sinagatan ko pa rin yun kahit nakaka-resign ko lang last month. Employed kasi ang details ko nung nag-file ako sa civil service. So, sadly, walang official statement ang Civil Service Commission tungkol sa descriptive questionnaire na to. So, my advice would be to be safe. Kung ano yung sinulat nyo dun sa application form, yun din ang ilagay ninyo dito sa descriptive questionnaire. Kasi baka titingnan nila kung nag-match ba yung sagot mo and if you're telling the truth. Parang ganun. So, halimbawa, kung nakalagay sa application form mo ay single ka, tapos biglang nung araw ng examination, married ka na. So, sulat mo lang din muna ay single to match the application form. Same thing din with birthday. So, kung let's say birthday mo nung araw ng exam, isulat mo yung kung ano yung age mo nung nasa sa application form. And also, may mga nagtanong pa kasi tungkol sa kung saan, let's say, kung saang sector ka ng government pwede. I think that's number 17 to 20. Tapos, isulat na lang, pag hindi ka eligible, then write down, not eligible. Yun ang i-shade mo, yung not eligible. Tapos, meron pa ako nakitang question about, tatanong sila kung nagtatrabaho ka sa government or hindi. And since hindi daw sila nagtatrabaho sa government, hindi daw nila sinade. But my advice to you would be, kung dahil nga machine ang mag-check nito, huwag kang magli-leave ng blanco. Kailangan meron kang i-shade kasi posibleng mag-error yun sa machine. So yun. Besides, meron naman option na not applicable. So, pag wala pagpipilian yung isasagot mo, just shade not applicable. Okay. So, next topic naman, pag-usapan naman natin yung mga issue sa classroom. So, as we know, mga public schools ang venue ng civil service exam. So, si Gia Mandangan niya Sala said, sobrang init sa room. Tapos yung upuan, pang kinder ata yun. So, siguro maliliit masyado yung mga upuan sa room nila. And then si Elmer Villoya said, sobrang init sa room. Isa-dalawa lang ventilador habang nag-i-exam, tagaktak pawis. Kasi nga 'di ba ang oras ay alas 8 ng umaga. So syempre tirik na tirik din ang araw. Malas mo kung nakatutok sa yung araw tapos walang kurtina sa mga bintana, 'di ba? And then here's one from someone anonymous. Yung hindi ka makafocus sa pagsagot kasi nahihilo ka na sa baho ng room. Yung una, kapag nahihilo sa baho, kesa sa pag-iisip ng sagot, nawawala ka sa focus kasi hindi mo alam anong uunahin. Ang mag-shade ng answer or magtakip ng ilong. Sana may tama sa mga hinulaan ko. Yeah, problema talaga yan. Lalo na pag kunwari yung room mo katabi ng CR. Ayun. Ay. Meron talaga mga bagay na hindi natin control. So, we just have to learn how to deal with it. Ika nga. Tapos, ito naman, may mga issue din sa mga proctor. Here's one, sabi nila,
Ang bawal din po ba talaga ang relo during exam? Hindi naman po smartwatch. Hindi kami pinagsuot at pinatanggal lahat ng relo. Sana makapasa pa rin kahit gahol sa oras. Yeah. This is also strange kasi wala naman nabanggit na bawal magrelo sa guidelines. Pero yung mga smartwatch, yun ang bawal. And then may nag-reply sabi, nagtaka ako 'di ba, smartwatch lang ang bawal. Tapos yung nakasabayan ko pa, naka-aqua flask, tapos yung isa naka-chinelas naman. Tapos yung tatlo, naka-long sleeve. So, may isa, totoo po, haha. Meron pa yun, naka-aqua flask na pumunta sa harap para uminom. And then someone replied, depende talaga sa proctor at sa examiner. Swerte namin, katabi ko naka-smartwatch. Bawal kasi, meron iba nag-open ng gallery sa smartwatch nila, kaya prohibited yan. So siguro dapat kung hindi naman smartwatch, hindi naman ipagbawal kasi you have to be mindful of the time din eh. Tsaka hindi kasi lahat ng proctor nagre-remind ng ilang oras na ba ang lumipas or ilang oras na lang ang natitira. And then here's another one. Tanong lang po, di ba 3 hours and 10 minutes duration ng exam? Yung pinasulat kasi ng proctor namin, 8 to 11 lang ang start and end. Pinastop na kami nung 11, may 10 minutes pa sana. Sayang tuloy oras para ma-review. Okay lang ba yun? Nakakainis din kasi madami nang natapos sa amin kaya saktong 11 na din nila in-end. So, nakalagay kasi sa test booklet na ang exam is 3 hours and 10 minutes. So, sana nag-adhere din dun si proctor. And then here's another one. Me and my sisters take CSE. Then habang nasa kanya-kanyang room na kami, yung isa kong sister nasita kasi black daw. And parang nagalit yung tone while I'm wearing violet jacket pero wala naman sinabi sa akin. Am I the only one who's different sa room? So, nakalagay kasi naman sa guideline na you are advised to wear plain white t-shirt. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwede magsuot ng ibang kulay. Wala namang issue dun. Nung dati na nag-exam ako, I'm also wearing white, pero may mga kasamahan ako na naka-red, naka-green. Hindi naman sinita ng proctor. Wala namang naging problema. And then here's another one. Ang experience ko naman, since ang chair ko ay nasa number 1, sa side ko nakaupo ang proctor. Nadidistract ako sa sobrang lapit niya kasi ang dami niya din extracurricular activities kasi nga, lagi siya nagbubukas ng bag niya. So, yung sound ng bag and gamit niya, tapos nagachika rin sa mga proctor kahit mahina. Hindi ako makakonsentrate, naririnig ko yung voice nila. Ang ending, nag-last 2 minutes ako sasagutin mga wala pang sagot. So, good luck na lang. Nag-focus me sa front page. So, isa din to, there are some proctors na they're being disrespectful sa mga examinees na kwentuhan ng kwentuhan. Luckily, during my time, respectful naman yung mga proctor namin. Pag mag-uusap sila, lumalabas sila ng room para hindi kami maabala. And then there's another one. Tindi ng proctor namin eh. Sir, first take mo ba? Eka, sa akin pogi mo eh. Sana pumasa ka. Ilang taon ka na sir? Sabi ko, ma'am, wait lang. Nagtatamar pa ako eh. So ayun, nang sipat pa si proctor, diba? Now, let's talk about yung shading. Kasi yung answer sheet ng civil service exam, ang total ay 180 items. Pero syempre, yung mga questions na sasagutan natin, hanggang 170 items lang. So may mga questions about this one. Ano po mangyayari if nasobra yung shade ng answer? 170 kasi yung items, tapos more than 170 yung nasagot ko. Hindi ko na nalagyan ng X yung sobra. May invalid po ba yung answer sheet? Pa-help po, first time taker po ako. And then there's another one. Swerte daw ba mag-take ng exam sa buntis? Ito naman, mga pamahiin. Paano naman kami mga lalaki? Malas na lang habang buhay. And then there's one. Shout out sa katabi kong nagsosolve sa kamay niya. Halos na puno ng problem kamay niya kakasolve. And FYI, you are allowed po na magsulat sa examination booklet kasi wala naman binigay na scratch paper. At nakalagay naman po sa front page ng examination booklet to use the booklet for scratch work. So, wag pong mahihiya na magsulat dun. And then, here's another one. Na naginip ako, nag-file daw ulit ako. And then, one more that says, alam nyo yung nakaka-disappoint.
Yung kaya mo naman talaga, kayang-kaya mo talagang ipasa, pero hindi ka nabigyan ng luck sa time. Naubusan ka ng time knowing na kaya mo sagutan lahat yun. Yes, kasi I think the biggest challenge here is not about knowing how to answer the question, pero yung time constraint na parang kailangan mabilis kang mag-solve, mabilis mong ma-identify yung formula na gagamitin mo para ma-solve. And talagang time-consuming yung math. So, yun ang talagang challenge. And here's another one. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung matatawa ba ako or maawa. After kasi ng blue fingerprint namin, nagpaalala yung isang proctor. Ang sabi niya, make sure to remove the blue ink sa thumb. Baka kasi madumihan yung answer sheets ninyo. So, baka ma-smudge, ika nga. Hay nako, mabavoid yan. Sayang yung ni-review ninyo. Meanwhile, yung isang examiner, sinubukan niyang ilagay yung thumb mark na may ink sa sarili niyang answer sheet. Yes, so wag po natin dudumihan yung answer sheet kasi baka hindi siya ma-read ng machine. And I think problema rin to ng mga left-handed like me. Kasi 'di ba, baka mamaya yung pag-usad ng kamay mo kumalat yung ink na mga shinade mo. So tendency is kailangan mong iiwas yung kamay mo dun sa mga bilog na nasulatan mo na or na-shadean mo na. And then here's another one. I don't know if coincidence lang. August 10 yung exam. Birthday ko 10. At seat number ko ay 10. Wag naman sana 10 din yung score ko. Diyos ko, kaka-pressure lang yung oras. I know, right? Hi, dun sa roommate ko sa seat number 1, Zamboanga del Norte. Pag hindi ko alam ang sagot, sa ganda mo na lang ako nakatitig. Ayun ang chicks pa. Todo iwas na nga ako sa sana walang makita sa akin kasi nakakahiya kapag nakita ako. Tapos hahanapin nila kung nakapasa ako. At yun ang nakita ko pa yung ex ko. Nasa iisang room lang pala kami. Diyos ko, dami-daming tao, ikaw pa talaga. So, I miss you, hehe, balik ka na, charot. Ay nako. So, if you remember, I have a video about the things that you can do before, during, and after the exam. At yung tip number 1 ko is to keep it a secret. Kasi chances are, mas nakaka-pressure pa yung expectations ng ibang tao compared dun sa mismong mga tanong. So, protect your peace and keep it a secret for now. So, and then here's another one. Yung kasama namin sa room, na nilagay niya yung birth date niya, year 2025. Nakalimutan pa niya mag-signature at ang sabi niya, puyat daw kasi siya. So, lutang pa siya. And then here's one. Sabi ko sa sarili ko, sana makapasa ako kasi nakakaya sa pamilya ko na sumusuporta sa akin, both financial and emotional aspect. Nakakahiya din kay mama na hinihintay niya talaga ako hanggang sa matapos ang exam. Nandun lang siya sa labas. Sana talaga pumasami tayong lahat. Nung nag-exam ako before, meron din akong mga nakakita na sinamahan ng nanay. And nakakatuwa din kasi parang napaka-supportive ng kanilang family sa kanila. And oo, at the same time, mas nakaka-pressure din yun. But don't worry, ibibigay naman sa'yo ni Lord yan pag para sa'yo talaga. And then ito, shoutout kay ate number 15, room 29, na halos matamaan ako sa pagsipa ng upuan bago umalis. Ang lakas may ganitong paniniwala din ba kayo? So, maraming mga pamahiin sa pagtitik ng exam. And wala namang masama kung maniniwala tayo. But to give discomfort sa mga fellow examinees na mawawala yung focus nila at madidistract sila, wag naman tayong ganun. Na we have to be respectful of one another din. So kung na-bad trip ka sa exam mo dahil marami kang hindi nasagutan or marami kang hindi alam, wag mo naman idama yung iba. So keep it to yourself na lang. And lastly, let's talk about this. Anong possible score sa verbal and analytical dapat na ma-achieve para kahit bagsak sa numerical and gen info maka 80%? Or possible ba na makapasa kahit bagsak sa dalawa? Huhu. So, try natin sagutin yung question na yan. So, let us assume na hindi kasama sa computation ng score yung descriptive questionnaire, yung first 20 items. So 170 items total minus 20 items, which it gives us 150 na kailangan items sa total na sasagutan. So, let's divide
yung 150 items into 4 categories. So from the previous examination, ang verbal ay 30%, analytical is 35%, numerical is 30%, tapos general information naman is 5%. So kung hahati-hatiin natin yan, ang verbal ay 45 items total, yung analytical ay 53, numerical ay 45, tapos ang general information naman ay 5%. So for you to pass or for you to get 80% on each category, you need 36 items sa verbal, 43 items sa analytical, 36 items sa numerical, and 7 items naman sa general information. But from what I heard, from also what I've read, this time, mas marami yung mga questions sa numerical. So, hindi to masyadong accurate. But let's just make an assumption here to give us an idea. So, kung ganito nga, total items excluding the descriptive questionnaire is 150 items. So, to get a passing rate of 80%, kailangan mong makakuha ng 120 items na tamang sagot. So, let's say dalawang category lang ang pinasa mo. Analytical plus numerical, 98 items lang. Pag verbal naman plus general information, 53 items lang. Pag analytical plus general information, 61 items. And numerical plus general information is 53. So, let's assumption lang ito pag bagsak yung dalawa ha. Pasado yung dalawang category, bagsak yung dalawang category. So, ibig sabihin, hindi possible na makakuha ng 80% passing rate by only passing 2 categories. So, to perform well, you need to pass at least 3. Kailangan mo maka at least 80% sa 3 category. Or, maka-perfect ka sa 2 category and some correct answers sa others para ma-reach mo yung 120 items. So, yan. So, again, assuming hindi kasama sa computation yung descriptive questionnaire, you need to get 120 items correctly para makapasa. Again, to answer the question, imposible na maka 80% pag 2 category lang ang pinasa mo. And that's it for today's video. But I know, may 2 months pa para mag-overthink at mag-worry. But for now, just let it go. You did your best. And congratulations sa iyo. And I'll see you in the next video. And hopefully hindi na kasi pasado ka na. Good luck!